Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Okay, welcome sa ating programa sa One on One with Chris Angie. Kamusta po mga kalalawigan? At nandito po ako sa bahay ng ating mapasamayani, Gato si Rizal. Okay, sa mapagpalang araw sa ating mga kasandigan, ako po inyong lingkod si Chris Angie. Kamusta po kayo? At ngayon pong buwan ng Setyembre ay buwan ng pagkilala sa ating mga manggagawa ng ating pamahalaan. Kaya naman, akin po mamaya makakapanayam ang atin pong kaibigan from the Senior Human Resource Specialist ng ating Civil Service Commission, si Ginoong Christopher John Espiritu. At pag-uusapan po natin yung mga activities ng Philippine Service Commission at yun nga po, nagaganap na rin po sa unang bahagi nito. Nakikita niyo po yung pictures, yung po mga ginagawa sa Kapitolyo nung kick-off po ng ating Civil Service Day. Ito yung whole month activity ng ating pamahalang panlalawigan sa pangunguna po ni Governor Ramil Hernandez at ng amin pong HRMO, si Ma'am Lea Javier. Sila po ang nangunguna sa mga activities natin dito sa atin pong Civil Service Month. At kaugnayan, napakarami din pong activities. Meron po tayong tree planting activities. Maraming programa ang inilaan. At upang makita po ninyo ang mga programang ito, ipanoorin nyo po ang aking panayam kay Ginoong Christopher John Espiritu, ang ating Senior Human Resource Specialist ng Philippine Service Commission. Mga kapuso, kamusta kayo? Naghahanda kami para sa isang kakaibang road trip dito. At syempre kasama natin ang ating motorcycle dealer, ang Motor Central. Itong Bajaj ang gagamitin natin para ma-experience ko naman kung gaano ito kakomportable at katibay on the road. O ano, ready na kayo? Happy ka! Oo, sarap eh. Komportable ba? Oo, Matibay ba? Matibay na matibay. Sabi ko sa iyo, Delo, hindi kayo mahirapan matagpuan ang branches nito sapagkat matatagpuan nito sa Calabarzon Yun. area. At syempre, makikita ang Motor Central sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon Province, North Luzon. Ikaw naman! matatagpuan dito sa Mindoro, Yeah. Marinduque, Yeah. Davao at Manila. Mga kapuso, paano? Magkita-kita tayo next week at may road trip na naman kami ni Delo. At syempre, kasama pa rin ang ating motorcycle dealer, ang Motor Central. Okay, let's go! Road trip na! Yes! Yan. Sugod! Ano, bibili mo na to? Oo naman, kaibigan. Kaibigan? Kaibigan. Friend. Oh, Kasi nalaman ko, sa Motor Central, tinatrato nilang kaibigan lahat ng customers nila. wow. Sa Motor Central, may alagang kaibigan. Meaning, mapagkakatiwalaan, maingat at maaasahan pagdating sa pagkukumpuni ng motor. Asikasong kaibigan,
o yung buong atensyon ay binibigay pagdating sa mga impormasyon about motors. Legit ito, kaibigan. Makakasiguro kang urig at matibay ang pyesa ng Motor Central. Payong kaibigan, mabilis at maluwag ang credit terms na ibibigay nila. At style mo to, kaibigan. O bawat motor ay may kanya-kanyang dating na bumabagay sa forma ng customer. Gets ko na! Kaya ang word for the day is kaibigan! Brought to you by Motor Central! Ano, Delo? Gusto mo magpagalingan tayo eh. Oo, yun lang. Alam mo ba kung ano mga features itong Bajaj? Oo naman. Ano? Meron tong handbrake, Mhm. meron tong hydraulic tandem brake, saka may reverse pa. Parang kotse, saka yung mga ibang four wheels na sasakyan. Oh, ha? Ikaw naman, yun lang ba maiyayabang mo? Alam mo ba itong Bajaj? Ay, may... Pang-lima ang tao to. May seatbelt, may wiper, may headlight, at may taillight. Kumpleto! Teka. Sino ka ba? Oo nga, ba't nandito to? Kaya kung nakabili na ito, anong ginagawa niyo dito? Pasensya na po. Paano ba? Opo, makita-kita tayo next week ha. Boss, pasensya na. Oo, Ayan na. sakay ka kasi nasakay. Okay, welcome sa ating programa sa One on One with Chris Sanji. Kamusta po mga kalalawigan? At nandito po ako sa bahay ng ating mapasang bayani, Gato si Rizal. Okay, nagbabalik tayo sa ating programa sa MyTV6 dito pa rin po sa atin sa Calabarzon area at ang ating po mga programa nga po. Ito nga yung pinagmamalaki natin for this coming mga susunod na araw, yung ating Kabayani program, yung ating Safe Ka Pilipinas at yung Pilipinas Love Ko To. Yan po yung mga bagong aabangang programa dito sa atin sa area ng Calabarzon, dito sa ating MyTV6, sa atin po mga cable TV network. At mapalad ako ngayong buwan na to, pagbati muna sa lahat ng mga manggagawa ng gobyerno, mga kawani ng ating pamahalaan. Isa pong maligayang pagbati, 123rd anniversary para po sa celebration ng ating Philippine Civil Service dito sa ating bansa. At kapiling natin ang ating Senior Human Resource Specialist, si Sir Christopher Jan Espiritu. Welcome sa ating programa, Sir Tocayo. Ano ba tatawag sa Christopher ba? Sir Jan. Welcome po sa ating programa at maligayang buwan ng paggawa sa ating pamahalaan. Opo, magandang umaga din Sir Chris. Maraming salamat po for having us here in your program and batiin ko rin po ang ating mga tagapakinig at tagapanood ng Happy 123rd Philippine Civil Service Anniversary po. So, tawagin niyo lang po akong Tanda na, Dan. no? Sir Jan, ang Opo. tanda na ng ating gobyerno, no? Yes sir, 123rd na po. Oo. Ano yung mga activities natin for this month at ano yung mga naumpisahan na natin ng kick-off, Sir Jan? Yes sir, bali ang atin pong activities para sa buwan ng Setyembre ay nahahati sa 4 na categories. So every week po ng buwan ng Setyembre, meron po tayong mga activities na inihanda para sa ating mga kawani ng gobyerno. Bawat ahensya po is nagkakaroon din po sila ng kani-kanilang activities, gaya po dito sa ating Provincial Government of Laguna. Pero sa kabuuan po, ang atin pong kick-off activity ng 123rd PCSA ay nagsimula noong September 1 sa pagkandak po ng ating online Zumba and film showing na pinangunahan po ng ating Civil Service Commission Region 1. Ito po ay naganap noong September 1, 2023 po.
Okay. Ang tutok natin ay provincial level, Sir Jan, ano? At sa provincial government, nag-kick off na nga kami nung Monday at nagkaroon ng opening. Siyempre merong mass, siyempre paalay po ng ating, pamahalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramil at ng ating, mga namumuno sa HR. At marami pang activities, the usual activities, alam mo, compared to mga nung previous years, ano, during pandemic ay talagang nagdadaos tayo medyo online din ang mga pagdaraos sa mga programa. Ano yung kaibahan nito, Sir Jan, kumpara ng mga nakakaraan sa ngayon? Opo sir, bali susundan ko lang yung sinabi ninyo, yung activity ng ating provincial government ng Laguna. Ang CSE Field Office Laguna ay nakiisa sa kick-off activity ng ating ahensya ng PGO Laguna. Nagkaroon tayo ng parade of clusters or colors. So kabilang po kami doon sa Cluster C na kahit maulan nung umaga ay talagang napakaraming kawani ng provincial government ng Laguna ang nakaisa sa parada po at sa kick-off activity. Ang kaibahan naman ngayong taon sir is that um, medyo pumupunta na tayo or gumagawin na tayo sa mga aktibidad na face-to-face compared dun sa mga nakaraan taon na mostly ay online activities yung ginagawa natin. So since medyo nagre-relax na po yung ating health protocols, meron na rin tayong mga activities na more on face-to-face gathering na po. So mas nararamdaman mo yung partisipasyon ng mga bawat ahensya at saka bawat kawani ng gobyerno. Kalimitan kapag buwan ng Setyembre, nagkakaroon tayo ng mga pagkilala sa mga natatanging kawani ng ating pamahalaan. Meron pa rin ba tayong activity na kagaya nito, Sir Jan? Yes sir, yung ating pong regional honor awards program kung saan pinibigyang pagkilala natin yung mga natatanging kawani ng gobyerno is mangyayari po ito sa September 7 sa Okay. Santa Rosa City, Laguna. Pero ang ating pong provincial government ng Laguna ay meron din pong sariling activity para naman po kilalanin ang mga natatanging kawani ng provincial government of Laguna. Pagka sinabing natatangi, iba pa ito doon sa mga nagre-retiro. Tama ba, Sir Jan? Yes sir, tama po. Ang atin pong awards right para sa mga outstanding government workers ay yung mga nag-perform ng extraordinary act or public service and consistent demonstration noong behavior under the Republic Act 6713 or yung tinatawag natin na Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees po. This previous na nangyari nga during our nagkaroon tayo ng pandemic, ano, meron ba tayong special award for those mga empleyado natin na talaga naging frontliners natin na kikilalanin natin this time na oy pwede na kayo face to face kilalanin. May mga ganun ba tayong approach, mga doctors natin, mga nurses natin na nasa ospital. Alam mo yung talagang tumutok sa pandemic natin. Yes sir, bali last year nagkaroon tayo ng recognition ng mga frontliners. Sa ngayon naman sir, ang meron po tayo is yung mga medical mission of government workers na gaganapin po sa ika-4 na linggo ng Setyembre or ang tinatawag natin ng Linggo ng Pasasalamat. So, kasama na sila doon. Oo. Yes sir, opo. Okay. Environment, sir. Alam ko kapag ka civil service month, hindi nawawala ang mga tree planting activities, clean up drive. Ano meron tayo ngayon? Yes sir, tama kayo dyan. Bali, ang ating provincial government ng Laguna ay magkakaroon ng 3 growing activities sa September 22 sa Cabinti, Laguna. Pero at the regional level po ng Civil Service Commission ay magkakaroon po tayo ng kauna-unahang plant run activity. So ito po is combination ng tree growing and fun run po. So ito po ay mangyayari sa Isang Tanay Rizal activity, po. isang activity na nilagyan pa ng additional activity para mas masaya. Tama sir, pinagsama po yung activity natin sa plant run. Ang
layunin po nito ay hindi lamang sa rehabilitasyon ng ating mga kagubatan sa iba't ibang bahagi ng bansa, pero sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno, pero pinopromote din natin yung healthy lifestyle kasi meron tayong kasama na panran. At ang kikitain po natin dito ay mapupunta dun sa programa ng Civil Service Commission, yung Pamanang Lingkod Bayani. Pamanang Lingkod Bayani. Ang ganda ng team, ano? Opo. Siyempre, mga kawani natin talagang we consider them as our bayani. Alam mo yun, kapag ka nanunumpa na maglilingkod ng tapat at mahusay, magtatrabaho na lampas sa 3 oras na laging kinakailangan. Sabi ko, hindi pag laging kinakailangan at magsisilbi ng magalang at mabilis. Kapag yan ay lagi natin nababanggit during our flag ceremony o panunumpa ng mga kawani ng gobyerno, talagang masasabi mo na isa kang mahusay na kawani ng gobyerno na hindi ka lang nandyan kasi gusto mong sumweldo sa gobyerno, sigurado ka kapag nasa gobyerno, bagkos yung puso mo, being a public servant ay naandyan. Sir, dyan taga saan ba si Sir? Ah, taga Batangas po. Aba, nandito ka ngayon sa lalawigan ng, ng Laguna, kaya maraming salamat din Sir sa pagtulong mo sa amin, sa mga kawani ng pamahalaan. May isa pa akong question. Marami nang tatanong, kailan ba ang ating examination for civil service? Yes sir. Bali ang atin pong examination ng civil service ay katatapos lamang po noong August 20 para Okay. sa 2023 schedule. Ang susunod po natin na schedule para sa civil service exam ay maaari pong maganap by March 2024 na po. So kung ang schedule po natin ay Marso, ang filing period po nito is maaaring magsimula by December 2023 po. So yan lahat po via online din yan or face-to-face po? Yung naganap po na filing period last August po ay naging online appointment po. So para sa susunod po na exam, titingnan pa po natin kung kaya na po ba ng full na face-to-face or kailangan pa rin po ng mga online appointment para po maprotektahan po natin ang kalusugan ng bawat isa. May clarification ako. Nung araw kasi may tinatawag na walk-in sa national, parang ganon. Yun ba meron pa rin bang ganong sistema ngayon, sir? Bali sir, ang tinatawag po nating walk-in before is yung tinatawag computer assisted test or yung Yes. CAT. Opo. Ngayon po ang tawag na dito is yung computerized examination or yung COMEX. So ang COMEX po natin ay ngayon is ginaganap po sa regional office ng mga civil service offices. So yung sa amin po ay sa Regional Office 4 sa Quezon City po ito ginaganap. At usually po ang tinatanggap po natin sa ngayon muna while pandemic po is yung mga agency request po na examination. Kalimitan mga nasa government din yung i-request. Yes po, usually po yung mga head of agencies po natin is maaari pong sumulat kung meron po silang mga empleyado na hindi pa nakakapasa ng exam or mga empleyado na may first level eligibility na gustong umangat po yung level ng kanilang examination po. Final question. Bumagsak ako sa civil service, hindi na naman ako nakapasa. Sir, pwede pa ba ako mag-take ulit? Yes sir, wala naman pong limitasyon ang pag-take ng exam. Yun nga lang po kung bumagsak tayo nung huling exam, kailangan lang po nating mag-intay ng 3 buwan para po makapag-exam ulit ng same level ng examination po. So wala naman pong limit siya kung hanggang ilang beses ka na nakapag-take ng exam. Sabi nga, try and try until you succeed. Yes, habang may buhay, may pag-asa. Sir Chris, happy civil service month sa iyo at alam ko, nagtatrabaho kayo dyan sa field office. Pakiabot mo rin kay ma'am, sa ating director na alam ko, ang dami rin yung activities. Congratulations at salamat din sa pagtulong sa amin sa provincial government, pag-guide lagi ng civil service sa ating mga kapwa-kawani. Ano po yung mensahe niyo sa mga kapwa-kawani natin, Sir Jan? Ayun sir, again sir, maraming salamat po
sa pag-imbita ninyo sa amin dito sa inyong programa, at inaanyayahan ko po ang lahat na makibahagi sa mga activities at programa ng Provincial Government of Laguna na nakalatag po para sa selebrasyon ng ating Philippine Civil Service Anniversary. Pangalawa, iniimbitahan ko din po ang lahat na makilahok sa mga activities po ng Civil Service Commission in line with the celebration of the PCSA po. Yung ating pong plantaran ay ongoing pa rin po ang registration hanggang September 8, at ito po ay gaganapin sa Tanay Rizal. So meron pa po tayong mga ibang activities na maaari kayong mag-join, at po pwede nyo pong makita yung mga informasyon sa website po ng Civil Service Commission po. So muli, bumabati po ako ng maligayang ika-123 taong anibersaryo ng serbisyo sibil sa Pilipinas. Sir Jen, maraming salamat po, at yan ang ating panayam sa atin pong Senior Human Resources Specialist ng ating Civil Service Field Office dito po sa lalawigan ng Laguna. Maraming po salamat, at muli pagbati po sa lahat ng kawani ng ating pamahalaan. Babalik po ang One on One. is out and bright and the world is just alright, I say I'd love a moment with you. Moments are simply made of these, sweet and rich as all the memories. Warm nights and blue sky days, a gentle kiss, a tight embrace. I'd love another moment with you. When our friends are all around, Love and laughter to be found, we say we want this moment with you. Moments are simply made of these, sweet and rich as all the memories. Warm nights and blue sky days, a gentle kiss, a tight embrace. I'd love another moment with you. Moments are simply made of these, sweet and rich as all the memories. Warm nights and blue sky days, a gentle kiss, a tight embrace. I'd love another moment with you. The best moments are made with you and Carmen's Best Ice Cream.
Yan nga po ay pagkilala natin sa ating mga kawani ng ating pamahalaan. Yan po ang ating interview kay Sir Espiritu, ang Human Resources Specialist ng Civil Service Commission, at katatapos na nga lang din po ng mga activities dito sa Laguna. Ang dami din pong ginagawa, not only in Laguna, in the whole Calabarzon, may kanya-kanyang activities na isinasagawa para sa mga manggagawa ng ating pamahalaan. At kamakailan nga, katatapos lang po ng filing of candidacy ng mga nag-file para sa sabak sa barangay at SK election, mga kakandidatong kapitan, kakandidatong kagawad, sangguniang kabataan chairman at mga SK kagawad. Ay kinamusta po natin ang ating pong panauhin si COMELEC head ng Bayan ng Santa Cruz, si Donna Lee Eslit. Si Ma'am Eslit po nagpapaliwanag, kinamusta ko po kung ano po ang naging sitwasyon ng mga pangyayari doon sa filing of candidacy at yung mga advices niya dito sa ating mga kandidato at mga boboto para sa darating na halalan sa barangay at SK election. Panoorin niyo po ang aking panayam. Okay, nagbabalik tayo sa ating programa dito pa rin sa One on One. At syempre kapiling ko po kanina sa mga na-interview natin, maraming salamat sa ating pong kausap regarding sa Philippine Civil Service Commission, at ngayon naman makikipagkwentuhan tayo sa ating COMELEC officer ng ating bayan sa Santa Cruz, Laguna, si Ma'am Donna Lee Eslit. Ma'am, welcome po sa ating programa. Hi, good morning, Sir Sanji. Kamusta po kayo pagkatapos itong ilang araw na naging busy sa pagpa-file ng mga candidates? Kamusta po ang COMELEC ngayon? 6 na araw po yung ating filing from August 28 to September 2. Diyan namin ginanap sa Metro Central Mall para po mas maayos po, maganda po ang mga sitwasyon. So okay naman po, meron po kaming 1,163 filers. Para So po sa 1,163 ang kakandidato. 1,063 po for 26 barangay. Ilan yung barangay tayo dyan, Ma'am Donna? 26 po lahat. 26. Wala naman kayo naging sitwasyon na kayo ay babalik bukas kasi puno na yung slot today. Kasi I heard in Calamba, doon sa amin sa Calamba, sa dami ng kandidato, we have 54 barangay. Syempre, sa isang barangay, hindi lang 2 grupo o 3 grupo, 4 na grupo kakandidato. Hindi naman pwedeng mabilisan kasi chine-check din ang mga documents. Doon ba sa atin, dyan sa Santa Cruz, ma'am, sa COMELEC, wala bang naging sitwasyon na maaga pa lang, pumipila na mga tao, yung mga kakandidato? First day lang po noong August 28, talagang blockbuster kami. Pero nung mga sumunod na araw po, maayos na po at nakayanan naman po namin lahat yung mga pumila. Pero nung una, as early as like 6 a.m., meron na pong nakapila sa Metro Central. So, ganun po gustong kumandidato ng mga kababayan dito ng Santa Cruz. Pero wala naman nagiging tension, Ma'am Donna? Yung una, talagang nahirapan po kami. Inabot po kami ng closing time na ng mall. Pero napakiusapan po naman namin yung mga karamihan na nahuli na the next day po namin sila aayusin. I-encode na rin po yung kanilang mga COCs. Kasi meron po, ang patakaran lang naman talaga ng mall ay hanggang alas 9 lang ng gabi. Overtime na po sila noon at nung August 28 ay holiday din. So, ayun po, mababait naman po mga tiga Santa Cruz. Sabi, sige, nandito kami kinabukasan, maaga rin. Ayos naman po. Wala naman po naging problema. Yun lang, talagang very crowded lang nung first day. Pero at the end of September 2, maunti na lang ang nag-file noon, mga 31 na lamang po. So, at least okay na. Ma'am, kwentuhan nyo nga sa akin. Halimbawa, ako'y kandidatong barangay captain o barangay kagawad or SK. Ano ba ang unang prosesong ginagawa dapat nila? Siyempre, pinipila pa nila yung kanilang COC.
So after na fill upan nila yon, bibigay sa ating COMELEC, chine-check po ito ng mga taga COMELEC kung tama ba yung napirmahan nila, yung ang alam ko parang may mga na-reject kasi overage for SK. May ganun ba kayo na-encounter sa Santa Cruz? Yung pag po binigay sa amin, dapat kumpleto na po yung kanilang mga requirements na fill up na po yung front and back ng ating COC. And then talaga pong chine-check namin bawat isa. So dun out of 1,163 po, kaya naging ganoon, meron kaming isang na-reject lang na overage kasi siya para sa position ng SK. So, despite of that, maayos naman po, wala naman iba. Meron lang isa na nagkamali naman nang na-fill up niya na COC. Imbis na kagawad ng barangay, na-fill upan niya ay punong barangay. So, ano lang po yun, very minimal. So, out of that number na 1,000 plus, dalawa lang po yung aming na-reject. Oo, kasi ang amin naman pong BRS, yung pong ginagamit namin system ay tinitignan po naman niya kung ang isang tao ay nasa tamang edad para po kumandidato. So nakatulong po ng maayos sa amin yung aming program na tinatawag na CPS, Candidate Profile System, na nadidetect po kung sino yung mga hindi dapat kumandidato kasi sila ay overage sa SK lang naman. Ilan ang voting population natin sa Santa Cruz? Ngayon po ay nasa 82,000 po tayo. 82,896. Ayun. Sakto 82,890. Po ay nung last election nasa 79,938. Short po tayo ng ilan na lang po. Kasi 79 mga 938. So kulang na lang po tayo para maging 80. So nagkaroon tayo ng registration noon. So naging 82,000 plus na. Masipag bang bumoto ang mga taga Santa Cruz? Yung voters turnout. Noong pong last voters turnout, malaki-laki rin po, nasa 80%. Marami po ang bumoto noon sa Santa Cruz. Base sa inyong experience, saan masipag bumoto ang tao? Barangay election or yung may botohan ng national? Kasi ako ay 2 dekada na dito sa aking trabaho. Parang na-experience ko noon sa Pagsangan, sa Lumban, mas marami po ang naboto lalo sa barangay at SK elections. Kasi talagang pakiusapang pamilya, Yun pa. Kasi nga po dinadala ang pangalan ng kanilang pamilya. Kaya mas marami po talagang naboto pag barangay and SK elections. Sabi ng COMELEC, bawal gumawa kayo ng ganito after ng filing ninyo ng candidacy, bawal kayo magganto, magganyan. Kamusta ma'am ang mga monitoring natin sa do's and don'ts nila? Yes, noon po kasing nagpo-file sila, pinapaalalahanan na po namin. Meron po kaming konting voters education. At the same time, nagbibigay po kami ng mga pamphlets para po sa kaalaman. So, naandun po lahat yung mga important dates, ano po yung mga do's and don'ts in campaign. At the same time, nagsasalita rin po kami para po sa kaalaman. Kasi alam niyo naman, minsan bibigyan mo ng papel ang tao, tinatago lang, nalilimutan na nila. Pero alam po nila yung mga do's and don'ts ng campaign. Kahit pa po hindi pa ako nagsasalita kasi naririnig nila yun sa radyo o sa iba na minsan tinatanong pa nga nila ako paano yung mga posting sa FB pag ikaw ay kumandidato na. So, alam na po nila yung mga rules. Sabi nila, bawal ang mga ganyan, which is true. Kasi po, pag file ka na ng candidacy,
ibig sabihin, kandidato ka na. Iba po yung treatment noong election natin ng national and local elections na kung saan ilang buwan pa bago ka makabilang na kandidato. So ngayon po, pag ikaw nag-file ng August 28, sure na ikaw ay kandidato. So ibig sabihin nun, pag ikaw ay isang appointed position or appointive position, katulad po namin na ako ay kawani ng gobyerno, ako po ay resign. Yung mga appointed position. So halimbawa sa barangay, yun din pong treasurer, secretary, ganon, kahit na po tanod, yun, sila po ay considered resign na. Pero yung mga Automatic. Ma'am Yes. Donna, automatic resign. So facto resign ang nakalagay po sa aming resolution. At Apo. elective position naman katulad ng mga barangay at SK positions, yun po ay hindi po sila kailangan mag-resign. So tuloy pa rin po yung kanilang pagtatrabaho. Pero hindi po yung pangangampanya. Iba po yun. So halimbawa, meron po silang mga kailangan tapusin pa sa barangay na kanila pong programa, yun po ay ipagpapatuloy. Pero wala po yung pangangampanya kasi ang campaign period lamang po ay sa October 19 to 28. So, simula po noong September 3 hanggang October 18, wala po yung campaigning. Prohibited pa po yun. Ganon din po sa 29 to 30. Eve of the election and election day, wala na rin po yan campaigning. So, pinalalahanan ko po sila na wag na po silang mangangampanya, wag silang magbibigay ng mga pulyetos, lalo na po sa mga bata o mga apo nila na inuutusan sa harapan ng kanilang voting centers na mamigay kasi bawal na po yon. Ayun, maliwanag sa kanila yan. Meron bang barangay sa Santa Cruz na walang kalaban si Kapitan? Para pong lahat ay may isa lang. May kahit na at least one na May kalaban. kalaban. Opo, opo. Meron din po kaming 5. 6. Kaya po magiging challenge po 'yun sa ating mga electoral boards kung paano rin nila masasaulo yung mga pangalan, yung kanilang mga nicknames. So, po 'yun, challenge po 'yun sa ating mga Oy, bakit pareho ng apelyido, parehong Rivera o parehong Castillo? Anong gagawin doon? Yun, so pag po sa appreciation of votes, depende po yan. Pag po sila, halimbawa, 2 Castillo, ang naandon na last name lang ang inilagay, o kahit na first name, pareho silang Mario. Kung wala po doon incumbent, wala po yung makukuhang boto. Pero pag po isa doon ay incumbent, edi kay incumbent yun. Marami po kasing mga types of appreciation parang 27 rules. Pag po ginawa natin yun. Dami, no? Oo. So, ano naman po kami, open naman po ako sa halimbawa mga watchers ng kandidato na magpupulong para po ma-explain. O kaya naman bago po mag October 30, pwede naman po magbabarangay, hihingi po ako ng pahintulot sa kanila para magkaroon tayo ng parang barangay forum kung paano po yung appreciation of votes. Kasi ang dami po talaga. Baka makamalito or yung ating klase ng pagboto ngayon, lilinawin ko, hindi pa to automated, hindi pa to machine, ito handwritten pa. Meron pong ibang parts, katulad po sa may Dasma at saka sa Quezon City, meron po doon mga barangays na pinili ni Comelec para po sa vote counting machines. Pero the rest of the Philippines, tayo po ay magsusulat ng ating iboboto.
Ayun. So, ganun pa rin po, manual. Pero meron din pong inad pa ang COMELEC na mall voting sa mga ibang lugar. Hindi ko siguro yun pong mall voting na yon sa mga barangay na merong malls. Pero sa Santa Cruz wala po ha. Wala tayong mall voting. Doon sa iba, siguro hindi maayos yung kanilang voting center. Hindi ko po alam. Basta meron din pong mall voting na kung saan baka din dun rin po ay manual ang voting natin. Hindi lang po pa specified kung saan yung mga lugar na yon, pero ang specified po para po sa mga vote counting machines ay sa may lugar ng Dasmariñas at Quezon City, District 6. Ilang puntos na lang, Ma'am Donna. Nag-tie ang dalawang kapitan. Pareho ng bilang. Ano ang ating rulings dito? Ayan, pag po merong ganyang tie, yan po ay iseset po muna ng hearing at para matawag po yung mga tao na kinauukulan, and then CEB po ang magseset niyan, Electoral Board, para po iset yung time and date kung saan po sila magkakaroon ng, kung hindi toss of coin, ay yung lots. May lot silang ipipick. Ganun po. Kasi usually pag ganyan, kung toss of coin, di parang fate, ano, ganun din po yung sa casting of lots. Halimbawa, kung ikaw ay walang number, ibig sabihin nun, talo ka. O kaya nakalagay doon kung ano yung position na paglalabanan doon sa tie, at meron ka nakalagay doon na kataga, halimbawa, ward na punong barangay or kagawad ng barangay, yun po ang mananalo. Ganun lang po yung settling ng tie sa barangay. At ako naman, pinagmamalaki natin dito, Ma'am Donna, sa Laguna ay tahimik at peaceful ang ating mga nagiging election dito. Hindi tayo masyadong kagaya ng ibang lugar. Meron na konting the recent doon sa Batangas para may pinatay na barangay captain na kandidato ulit na barangay captain. So I hope dito sa Laguna, ma'am, talagang maging zero pa rin tayo dito. Talagang ito'y labanan lang na magigiting at maginoong tao sa ating lalawigan na pinagmamalaki natin. Ano po yung message nyo doon sa ating mga candidates at sa ating mga kababayan? Nasa inyo pa pagkakataon? Yes po. Kasi kasama ko po ang PNP na sa pagpapalaganap din ng peacefulness dito sa ating lugar. At meron po kami gagawin din na Peace Covenant ngayong September 8. Diyan po sa LPPO, 3 to 5 po ng Friday, ngayong September 8. So, Or Santa Cruz lang po ito, ma'am? Santa Cruz lang po ito, sir. Doon po sa iba, yun po ay sineset up yung Peace Covenant nila with their different municipalities po. Kaya ngayon, sa pangunguna po ng ating hepe ng pulis ng Santa Cruz, meron pong Peace Covenant. Kasama rin po dito yung mga interfaith na tinatawag, galing po sa iba't ibang mga reliyon para po ipag-pray po yung ating mga kandidato. Ayan. Ma'am, salamat sa oras, Ma'am Donna, sa pagsama niyo sa akin. At alam ko na-educate nila natin ang ating mga kababayan at sa mga susunod na araw, alam ko nagtatrabaho kayo. Ma'am, maraming salamat po sa laging pagtugon sa ating po panawagan. Yes po, yes po. Ang last ano ko na lang po ay sana nga maging mapayapa ang ating magiging eleksyon sa October 30. Remember po na wag po nating ipagbibili ang ating boto. Kasi ang barangay po ang first defense ng ating government. Parang sila po yung nangunguna para po sa mga adikain, mga programa ng ating gobyerno. Kaya po wag po natin ipagbibili ang ating mga boto. Tayo po ay bumoto ayon po sa ating konsensya. Bumoto tayo ng totoong gusto at makakatulong sa ating barangay. Maraming salamat, Ma'am Donna. Estate ang ating pong election officer ng bayan po ng Santa Cruz. Pagpalain po tayo.
ng pong may God kapal. bless po, Sir Sanji. Ingat po ang lahat. Salamat po. At yan ang tinig po ni Ma'am Donna. Nakakatuwa at ang dami din niyang plano, ang dami din niyang gustong gawin. At yung Peace Covenant ay isa yun sa pinakamagandang gawain na alam ko gagawin niya ng lahat ng mga COMELEC officer natin dito sa Perbayan-Bayan. At yun nga po lagi natin panawagan, maging mapayapa itong halalan for October 2023. Babalik po ang one-on-one. At yan po ang aming naging kwentuhan ni Ma'am Donna D. Slit, ang atin pong COMELEC ng Bayan ng Santa Cruz. Kaya dapat pumili po tayo ng tama at mahusay, hindi dahil binigyan tayo ng pera. Pero hindi naman nangyayari sa lalawigan natin yan eh. Dito sa Laguna, hindi po nangyayari yan. Pero kailangan pa rin natin pumili ng tapat at mahusay. At yan po ang mga naging panauhin ko ngayong araw na ito mula sa COMELEC, mula sa Civil Service Commission. Ako po inyong lingkod si Chris Sanji. Pagpalain po tayo ng puwang may kapal. Okay, welcome sa ating programa sa One on One with Chris Sanji. Kamusta po mga kalalawigan? At nandito po ako sa bahay ng ating mapasang bayani, Gato si Rizal. Ito si Tita Prima, business-minded at isang True Blue certified #PlanTita. As a single mom, sa hamon ng buhay, siya ay laging lumalaban. Successful naman siya, parang success niya sa pagpapatubo ng mga halaman. Nakakita siya ng sasakyan mula sa Bajaj Philippines nang magkapandemya. Isang epektibong diskarteng naisip niya, isang napakagandang opportunity, online plant selling na may kasamang delivery. Kaya from #PlanTita, ngayon siya'y #negosyanteng kumikita. Just like how plants need sunlight, alam mo, dapat nagsashine din tayo ng light to everyone. Let's give them joy.
let's sell them plants. Pero to be able to deliver all my products sa mga buyers ng mga plantitas, I needed an effective solution sa mga challenges sa akin sa deliveries noon. And I found that solution in Bajaj Maxima Cargo. Ito talagang effective na hauling vehicle for my business. Bakit effective? Kasi naloload niya lahat ng mga tinda ko. And even my tall plants, na isasakay niya lahat with no problem at all. Ang galing, di ba? So, right now, I'm planning to buy 2 more units kasi parang effective din siya sa mga new business ideas ko like yung Jolly Jeep and mobile internet cafe. Ang galing, di ba? Yung nakapagdala ka na ng joy sa mga customers, kumita ka pa. Ang saya, di ba? Effective!